Ayos ka lang ba? Ba't ka gumaganyan? Masama ba pakiramdam mo? Tanong ng boyfriend ni Maya na si Antonio nang makita siya nito na naghihilot ng sintido. Kasalukuyan siyang nakaupo sa hapagkainan, nakatitig sa mga bills na malapit na ang due date. Pinoproblema mo na naman ba yung mga bills, love? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyado magpaka-stress dyan, ako nang bahala dyan. Ako ang lalaki, kaya cargo ko yan. Isa pa, isang hingi ko lang naman kay mommy, tiyak na bibigyan ako agad nun. Alam mo love, nahihiya na ako sa mami mo eh. Lagi na lang nating inaasa sa kanya ang lahat. Kapag nalaman niya ng daddy mo, tiyak pagagalitan ka na naman nun. Ay nako, yaan mo nga siya. Yan kasing si daddy madamot yan eh. Diba? Kapitan siya dito sa barangay natin. Kapag ibang tao nang hingi sa kanya ng tulong, mabilis pa yun sa 4:00 kung magbigay. Pero pagdating sa aming mga anak nako, mamumuti na lang mata mo kahihintay. Napakamot ng ulo si Maya. Nilamukos niya ang muka bago sumagot. Ikaw rin naman may kasalanan kaya ka pinagkakaitan ng daddy mo. Bakit kasi pinili mong maging ganyan? Anong ganyan? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Antonio. Bakit? Ano ba estilo ko? Hindi ka ba nagbabasa sa internet? Palagi kang kinukumpara ng mga tao sa ibang anak ng mga politiko. Kesyo yung iba daw tumutulong sa magulang, ikaw umaasa ka lang daw. Wantamad nga ang tawag nila sa'yo eh. Hindi lang yun. Kinoconsider ka pa nilang black sheep ng pamilya mo. Kontento ka na dun? Na ganun ang tingin sa'yo ng mga tao? Wala akong pakialam sa mga opinyon nila. Kung ikaw wala, pues ako meron. Nahihiya na nga ako kapag lumalabas ako ng bahay. Alam mo, imbes na matuwa ako dahil nagkaroon ako ng nobyo na mula sa may impluwensyang angkan, kahihiyan pa yun tinatamasa ko ngayon sa totoo lang. Inis na sinamaan ni Antonio ng tingin si Maya. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso para mapatayo ito sa kinauupuan. Nung problema mo. Dati naman okay kasi ganitong setup pa. Tuwang-tuwa ka pa noon na naging girlfriend kita. Tapos may gana kang sabihin sa akin mga reklamo mo ngayon? Tinignan ni Antonio si Maya mula ulo hanggang paa. The nerve na pagsalitaan mo ako na para bang wala lang ako sa'yo. Ano ba gusto mo mangyari? Gusto ko nang mag-apply ng trabaho. Pagod na akong umasa sa'yo dahil umaasa ka lang din sa pamilya mo. Sabi ko sa'yo, di ba? Ako na magpo-provide, di ba? Ang kulit mo rin kasi. Anak ng kapitan ng boyfriend mo. Tapos, mag-a-apply ka ng trabaho? Anong trabaho? Tindera sa palengke? Ano kaya yun? Marangal ang trabaho ko. Pandagdag gastos din yun. Kapag hindi ka nagkakaroon, di ba? Tsaka paano ka nga magpo-provide? Iyang pera na meron ka, bigay lang din sa'yo ng mommy mo. Ang gusto kong mangyari, magtrabaho ka na para hindi na tayo mamoblema buwan-buwan. Anak ka nga ng kapitan, pero bakit imbes na magbanat ka ng buto, pinipili mong tumambay at ilahad na lang ang kamay mo? Fine. Umuusok ang ilong na sambit ni Antonio. Yun ba ang gusto mo? Eh di sige, bukas na bukas mag-a-apply na ako. Para hindi ka nagkakaganyan. Masaya ka na? Hindi nagsalita si Maya. Tanging buntong hininga lang ang naging tugon niya sa sinabi niya ng kanyang nobyo. Mahigit 1 taon na, mula nang magsama sa iisang bubong si Maya at Antonio. Niyaya kasi siya nito mag-live-in nang palayasin to sa kanila. At first love niya ang lalaki. Kaya naligawan siya nito nang mag-cross ang landas nila, hindi niya na ito pinakawalan. High school graduate lang si Maya. Mag-isa lamang siya sa buhay. Dahil ulila siya at lumayas pa sa tiyahin na kumupkup sa kanya. Tinaguyod niya ang kanyang sarili kaya nang makilala niya si Antonio, nagkaroon siya ng kaagapay at karamay sa hamon ng buhay. Kinabukasan, pagka-uwi ni Maya sa trabaho, naabutan niyang makalat ang apartment nila. Agad niyang hinanap si Antonio pero wala ito doon. Kaya naman, tinawagan niya ito sa cellphone pero cannot be reached naman ito. Lumabas ng apartment si Maya. Pinuntahan niya ang mga lugar na pinupuntahan ng kanyang nobyo, ngunit bigo siyang makita ito.
Nang siya'y pauwi na, nakasalubong niya si Aling Nena. May-ari ito ng pwestong pinagtatrabahuhan niya. Oy Maya, mabuti nakita kita. Kanina pa kita inaabangan sa palengke, pero hindi naman kita naabutan. Ang aga ninyong magsara. Opo. Aalis daw po kasi si Amo. Ba't niyo pa pala ako hinahanap? May problema po ba? May kailangan po ba kayo? Wala naman, pero may iaalok sana ako sa'yo. Iaalok ho? Magkasalubong ang magkabilang kilay na pag-uulit ni Maya. Ano po yun? Kilala mo ba si Sylvester Macapagal? Yung silver na tinatawag nila. Yung may-ari ng pinakamalaking private hospital sa bayan. Yung laging may pa-medical mission kada buwan sa barangay natin. Oho, kilala ko siya. E di ho baka mamatay lang ng asawa nun? Ilang buwan pa lang yata sa pagkakatanda ko. Bakit po? Aling Nena, ano pa meron sa kanya? Tumikim si Aling Nena, bumuelo bago magsalita. Umuwi kasi ng probinsya yung iyaya ng anak niya, si Paulo. Kailangan niya ng yaya kaya nagbabakasakali ako na gusto mo mag-apply. Kasi kung ganon, kakausapin ko ang amo mo. Akong bahala. Ako kasi ang naatasan na maghanap ng aplikante. Ikaw lang ang kilala ko mahilig sa bata. Babanggitin ko po muna kay Antonio. Baka hindi po ako payagan na mag-alaga ng anak ni Sir Macapagal. Kasi di ba, may bali-balita na hindi naman talaga magkasundo ang daddy ni Antonio at ng bilyonaryong yon. Tanggapin mo na ang alok ko, Maya. Yung sasahurin mo, doble sa kinikita mo sa palengke. May monthly groceries ka pa at free medical assistance. Sige na please, pumayag ka na. Pinagsiklo pa ni Aling Nena magkabilang kamay habang nakikiusap kay Maya. Kulang na nga lang lumuhod pa ito sa harap niya para lang pumayag siya. Huminga ng malalim si Maya. Tumitig siya sa mga matang naungusap ni Aling Nena. Sige na nga po, pumapayag na ako. Talaga? Dahil sa sobrang tuwa, napayakap si Aling Nena kay Maya. Salamat. Hayaan mo at akong bahala sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisi. Sige po. O paano, kailan mo gusto magsimula? Para makausap ko si Mr. Macapagal. Nakakuha na ako ng kapalit ng yaya ng anak niya. Pwede bang sa 1 linggo na lang ako magsimula? Medyo kasi kaming kailangan bayaran. Kung magre-resign ako agad sa palengke, baka hindi ko yan mabayaran. Magkano ba kailangan mo? Baka maaari kitang pahiramin. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap si Maya at Aling Nena, biglang dumating si Antonio at may bitbit itong grocery na yakap sa kanyang bisig. Hindi hihiram sa'yo ang girlfriend ko. May pambayad kami. Sambit ni Antonio at hinawakan ng braso ni Maya at hinila ito palayo kay Aling Nena. Dahil sa ginawa ni Antonio, napailing si Aling Nena. Kahit kailan talaga, no? Bastos yung anak ni Kapitan na yan. Ibang-iba ugali sa tatay niya. Dahil sa ugaling pinamalas ni Antonio, naglakad na lamang palayo si Aling Nena. Yamot namang umuwi si Maya habang hawak pa rin ng nobyo ang braso niya. Nang makauwi sila, agad kinumpronta ni Maya ang kinakasama. Pinagsabihan niya ito ukol sa maling behavior nito. Ano bang pumasok sa isip mo? At ginawa mo yun, Antonio? Ano na lang ang iisipin ni Aling Nena dahil sa ginawa mo? Ikaw ang dapat kong tanungin, Maya. Ba't ka nangungutang doon? Nangungutang? Huminga ng malalim si Maya bago muling magsalita. Hindi mo naman alam kung ano pinag-uusapan namin. Basta ka na lang umeksena at hinila ako. Kabastusan yung ginawa mo. Alam mo kung kanino ibubunton yun? Sa daddy mo. Hindi lang image mo maapektuhan, kundi pati na rin sa kanya. Ba't ka ganyan? Dati naman okay lang sa'yo kahit anong gawin ko, di ba? Ba't ganyan pakaramdam ko? Ngayon, ako na ang pinakamasamang tao sa mundo. Antonio, look, hindi ako nakikipag-away sa'yo. Pinagsasabihan kita kasi ayokong umabot sa punto na kasuklaman ka na ng mga tao. Alam mo kung aayusin mo yung sarili mo? Pwede ka pang humalili sa daddy mo kapag nagretiro siya. May potensyal ka naman eh. Ang problema lang sa'yo dinadaan mo sa bugso ng damdamin mo.
Oo na, sige na. Huwag na tayo magtalo, may dala akong grocery. Magluluto lang ako para makakain na tayo. There is something with Antonio na kahit kinaiinisan siya ng lahat dahil sa pagiging mahangin niya at mataas ang tingin sa sarili, naroon pa rin ang pagiging maalaga niya. Hindi niya hinahayaan si Maya sa kusina. Pinagluluto niya ito at binigyan ng pagkakataon na magpahinga habang siya nag-aasikaso sa bahay. Matapos mag-asikaso, nagaya si Antonio. Nakapaghain na rin siya. Tahimik na kumain ng dalawa at nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, pinasag ni Maya ang katahimikan. Tumikim siya bago magsalita. Antonio, may sasabihin pala ako. Malumanay ang boses na sambit ni Maya. Sandali siyang sinulyapan ni Antonio bago magpatuloy sa pagkain. Ano sasabihin mo? Kanina 'di ba nag-uusap kami ni Aling Nena? Inalok niya kasi ako ng trabaho. Doble sa sinasahod ko sa palengke. May monthly groceries din at health assistance kapag nagkasakit. Oh, maganda offer yon. Tinanggap mo? Tumango bilang tugon si Maya. Anong trabaho daw? Yaya, Okay. Kailan ka mag-start? sabi ko sa isang linggo na. Hindi ka galit? Umiling si Antonio. Ba't naman ako magagalit? Kung yun ang gusto mo, wala naman ako magagawa. Tsaka baka mas okay yun para hindi ka na mamroblema sa bills. Naghahanap na rin ako ng trabaho para wala ka na masabi. Ngumiti si Maya. Tumayo siya at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Antonio. Inilapit niya ang mukha nito sa kanya at hinalikan to sa labi. I love you. I love you. Muling nagpatuloy sa pagkain ng dalawa. Pagkatapos nila, niligpit na ni Antonio ang kanilang pinagkainan. Matapos pumayag ni Antonio na pasukin ni Maya ang trabahong pag-aalaga ng bata, inasikaso niya ang dapat asikasuhin. Ginamit ni Antonio ang impluwensya para mapabilis ang pagkuha ng nobya sa mga requirements na hinihingi ng employer nito. At makalipas ang isang linggo, naalimpungatan si Antonio. Nahulog siya sa kama. Pagtayo niya, malakas na katok ang gumising sa kanyang diwa. Maya, may kumakatok. Ani niya habang nahukusot ang kanyang mga mata gamit ang daliri habang palabas ng kwarto. Nasa banyo ako, love. Naliligo, pakibuksan mo na nga. Kamot sa ulo na sumunod si Antonio. Pagbukas niya, ngiti ni Aling Nena ang bumungad sa kanya. Maganda umaga, Antonio. Si Maya. Ngayon kasi ang unang araw niya. Ako ang nagpasok sa kanya kaya sasamahan ko siya para personal na ipakilala sa magiging amo niya. Nako ho, naliligo pa ho siya. Pero kung gusto niyo, pasok po muna kayo. Hintayin niyo na lang po siya. Bago tumugon, tumingin muna si Aling Nena sa kanyang relo. Sige, maaga pa naman. Maabutan pa namin ang magiging amo niya. Nilakihan ni Antonio ang bukas ng pintuan. Pinapasok niya si Aling Nena sa loob ng kanilang apartment at pinaupo ito sa sofa. Nag-umagahan na po ba kayo? May pagkain dito niluto si Maya. Kain na po muna kayo. Inumin po. Baka nauhaw kayo. Ano po bang gusto niyo? Baka gusto niyo magkape? Pagtitimpla ko po kayo. Napalunok si Aling Nena. Hindi siya makapaniwala sa pinapakitang asal ni Antonio sa kanya. Ayos lang ako. Kumain na ako bago umalis sa amin. Ikaw ba? Ayos ka lang ba? Baka ikaw ang nagugutom kaya kumain ka na dyan. Huwag mo akong intindihin. Sigurado ho kayo Tumango naman na may pag-aalangan si Aling Nena. Umayo siya ng upo habang pasimpleng sinusulyapan si Antonio na ngayon. Kumakain habang nakataas ang isang paa. Samantala, makalipas ang ilang minuto natapos na rin sa pagligo si Maya. Paglabas niya ng banyo, nagulat siya nang bumungad ang mukha ni Aling Nena na nagsiselfone sa may sofa habang naghihintay sa kanya. O Aling Nena, ba't kayo nandito? Late na po ba ako? Ay, hindi. Pumunta ako dito para ihatid ka doon. Sabi ko kasi kay Bossing, ipakikilala kita kaya sasamahan kita papunta doon. Ganun po ba? Sige po, magbibihis na po ako. Saglit lang naman ho ako magbihis. Tapos, mag-aasikaso lang din ako saglit. Kumain na po muna kayo. Diretso nang pumasok si Maya
Minadali niya ang kanyang sarili dahil nahihiya siyang may naghihintay sa kanya. Makalipas ng mahigit 10 minuto, "Love, alis na kami. Ikaw ba, alis ka din?" Oo, may dealership ako kasama ng barkada. Tsaka may kaibigan ako lalakarin sa munisipyo. Sasamahan ko muna, alam mo na. "Oh, sige, mauna na kami ah." Paglabas ng bahay, humabol pa si Antonio. Humalik ito sa noo niya bago umalis. 1 oras ang layo ng bahay ni Sylvester Macapagal sa apartment na inuupahan ni Maya. Kaya late na rin na makarating sila. Paalis na ang bilyonaryo at nagmamadali pa. "Mr. Macapagal, bossing, Mr. Silver, narito na po yung bagong tagapag-alaga na anak niyo." Pakilala ni Aling Nena kay Maya. Sinipat ng naturang bilyonaryo si Maya mula ulo hanggang paa. Nakangiti naman ito habang ginagawa sa kanya yon. Nena, ilang taon ba ito nakuha mo? Para masyado naman bata. May anak na ba yan ng pamilya? May kapatid na mas bata? May alam ba yan sa pag-aalaga ng bata? Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Mr. Macapagal, bahagyang kinabahan si Maya. Masungit at suplado tuloy ang naging impression niya dito. 26 na po ako, sir. Wala po akong anak at kapatid. Ulila na po ako pero mahilig ho ako sa bata. Promise po, alagaan ko po na mabuti yung anak niyo." Dapat lang. Masungit na sagot ni Sylvester. Call me Sir Silver. 20,000 ang sahod mo dito kada buwan. Kinsenas katapusan ng bigayan. Hindi mabigat ang trabaho mo. Hindi rin magaan. Si Paolo lang ang tatrabahuhin mo. Dahil pagiging yaya niya ang ina-applyan mo, so it means hindi ka pwedeng makailam sa gawaing bahay na hindi mo trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabilis na tumango si Maya. Oo nga pala. May monthly groceries ka makukuha. Makukuha mo yan kapag araw na ng pamimili. Sinasabay yun sa pagsastock ng pagkain para isang trabaho lang. Kapag nagkasakit ka at nasa oras ng trabaho, may free medical assistance ka. Ayoko mahawa ang anak ko. Naintindihan ko po. May ibibilin pa po ba kayo? Iba't ibang oras ng pag-alis ko, gayon din ang pag-uwi. Madalas gabi na. Sinabi mo naman na wala ka pang pamilya. It means, wala ka pang obligasyon. Okay ka naman umuwi ng gabi, di ba? Pwede kitang ipatid sa personal driver ko kapag sobrang late na talaga. Okay lang naman sa'yo na mag-extend ang trabaho. Hindi agad nakasagot si Maya. Parang nabibigla pa siya sa dami ng sinasabi nito. Maya, right? I'm asking you. You can just answer it with yes or no. Handa ka bang mag-extend ng trabaho? Opo, handa naman po. Good. Buti nagkakaintindihan tayo. Matapos magsalita, tumingin si Silver sa wristwatch niya na nakakasilaw ang halaga. He was wearing a Patek Philippe Grandmaster chime na regalo sa kanya ng yumaong asawa nung kinasal sila. That watch symbolizes that time was gold to remind him to always value time. Tumikim siya. Inayos ang bandang leeg. Ang suot niyang polo bago magsalita. Natutulog pa si Paolo. Usually, 9 a.m. pa siya nagigising, according to his previous nanny. If he's still asleep when you visit him in his room, you can stay there hanggang magising siya. But since it's your first time meeting him, magpatulong ka dalang kina Manang Belen para i-approach siya. Sige po, ako na pong bahala. Kapag may problema, tawagan niyo ako. Alam ni Manang Belen ang number ko. Tumango si Maya. Tinanguan din siya nito. Nang pag-alis na ni Silver, binulungan ni Aling Nena si Maya. Galingan mong kunin ang loob ni Paolo, ha? Baka bigyan ka pa ni bossing ng bonus kapag natuwa siya sa'yo. Talaga po? Sige po, ibibigay ko yung best ko. O siya, sige na. Sasabay na ako kay Mr. Macapagal para hindi na ako maglakad palabas ng village. Ang layo din kasi bago pa ako makarating sa sakayan. Tumawa si Maya. Tumango siya bago magsalita. Sige po, Aling Nena. Salamat po ulit ha. Ingat po kayo. Hindi na sumagot pa si Aling Nena. Hinabol na kasi nito si Silver na papasakay na sa sasakyan nito na nakaparada na malapit sa gate ng bahay nito. Samantala, dahil wala na siyang kasama sa labas, pumasok na sa loob ng bahay ni Silver si Maya. Pagpasok pa lang niya, napanganga na siya sa ganda ng bahay nito. Grabe naman, ang syala na itsura sa loob ng bahay ng Mr. Macapagal.
Kahit yata ipunin ko ang sahod ko hanggang pagtanda ko, di ako makakabili ng ganito kagarang bahay. Grabe yung mga damit. Milyon siguro ang halaga ng mga gamit dito. Habang sinisipat ni Maya ang magagarang gamit sa may salas, lumapit sa kanya ang isang middle-aged na babae. At mahigpit itong hinawakan ng balikat ni Maya, kaya napatalo ng dalaga sa sobrang gulat. Ay kabayo! Gulat na sambit ni Maya, habang nakahawak sa dibdib niya. Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Magdanakaw ka, no? Hinawakan niya ang braso ng babae at pilit itong hinihila palabas pero pumalag si Maya. Pilit itong tinatanggal ang kamay ng babae sa braso niya. Aba, ayaw mo pa lumabas ha? Sandali lang ho. Pag-awat ni Maya. Nakikipagpambuno siya sa matanda na ngayon ay hila-hila ang damit niya. Hindi po ako magnanakaw. Kung hindi, ano ginagawa mo dito? Bakit sinisipat mo ang mga gamit dito? Tsaka paano ka nakalampas sa security sa labas? Umakyat ka ba ng bakod? Dahil sa napakaraming tanong ng babae, napakamot ulo na lang si Maya. Ay, grabe naman ho kayo mang judge. Mukha po bang hindi ka tiwa-tiwala yung mukha ko? Grabe ho kayo manang bilin ah. Bakit mo ako kilala? Sino ka ba talaga? Kanina pa kita tinatanong ah. Anito at kumuha pa ng golf club. At tinutok sa kanya. Ngumisi si Maya. Kumamot siya sa ulo bago sumagot. Manang Belen, kilala ko po kayo dahil binanggit po ni Mr. Silver ang pangalan niyo sa akin. Kayo po ang mayordoma dito, di ba? Ako po si Maya. Ako po yung bagong yaya ni Sir Paulo. Yung anak po ni Mr. Silver. Matapos magpakilala ni Maya, unti-unting humupa ang init ng ulo ni Manang Belen. Binaba niya ang hawak na golf club. At binalik ito sa lagayan. Ay, pasensya ka na sa inasal ko kanina. Ikaw naman kasi, hindi ka nagpakilala agad. Paano nga ho ako magpapakilala? Hindi niyo naman ho ako binigyan ng pagkakataon. Hinila niyo ako agad palabas. Napakamot si Manang Belen ng ulo dahil sa kahihiyan. At tinawanan na lamang niya ang kanyang sarili. O pasensya ka na sa inasal ko. Hindi naman kasi ako sinabihan ni Mr. Silver na ngayon ka pala papasok. Nakakahiya tuloy. Unang araw mo ngayon. Tapos yun pa ang naranasan mo sa akin. Hindi ko sinasadya na pagkamalan kang magnanakaw at sorry kung hinusgahan kita agad. Okay lang po yun, Manang Belen. Naintindihan ko po. Kung ako po nasa posisyon niyo, gagawin ko rin yun. Tinawanan lang ng dalawa ang nangyari. Wala na rin naman sila magagawa dahil nangyari na yun. Oo nga pala. Katatapos ko lang silipin si Paulo. Natutulog pa siya, kumain ka na ba? Marami pang pagkain sa mesa. Hindi na yun kakainin ni Mr. Silver mamaya. Ayaw nun sa leftover. Halika, pagsaluhan na natin. Ayos lang po ba? Hindi po ba siya magagalit? Naku, hindi ah. Okay lang yan dito. Kumain ka tapos kumain ka na lang ulit mamaya kapag nag-breakfast na yung alaga mo. Hala, seryoso po ba yan, Manang Belen? Slim fit po akong pumasok dito. Baka kapag nag-resign na ako, mataba na ako. Napatawa na lang din si Manang Belen sa tinura ni Maya. Ilang taon ka na pala? Mukhang bata ka pa. Hulaan niyo, Manang. Ilang taon na po ba ako sa paningin niyo? Sinipat ni Manang Belen si Maya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Sa tansya ko ay baka nasa 22 ka. Bata mo pa. Ba't pinasok mo ang pagiging yaya? Ang nakasabog na buhok sa mukha ni Maya, inipit niya sa kanyang tenga. Ngumiti siya bago sumagot. Manang naman. Ang galing niya naman magbiro. Hindi ako nagbibiro ah. Bakit? Ilang taon ka na ba talaga? 26 na po ako. Pinabata niyo naman ho ako na ilang taon. Seryoso ba? Opo. Ay alam mo, kaedad mo yung panganay ko. Nurse na yun doon sa amin sa probinsya. Talaga po? Oo. Alam mo ba? Utang na loob ko kay Mr. Silver. Kaya napagtapos ko yun eh. Binigyan kasi niya ng full scholarship kaya ayon sa awa ng Diyos, nakapagtapos din. Ilan po yung anak niyo? 3. Yung pangalawa ko 3rd year college. Yung bunso ko senior high na. Ikaw? Di ba 26 ka na? Hindi ka ba nag-aaral? Umiling si Maya. Mabilis na bumahid ang lungkot sa mukha niya. Hindi po ako nakapag-aral ng college.
Junior high lang po natapos ko. Abay bakit? Wala bang kakayahan na magulang mo na pag-aralin ka? Uli lang lubos na ho ako manang. May kumupkup po sa akin na kamag-anak pero lumayas lang po ako. Sinasaktan po kasi ako dun eh. Maaga po ako namulat sa realidad. Grabe naman pala ang kwento ng buhay mo. Okay lang po yan, huwag na lang po natin pag-usapan. Tanong ko lang po, pwede po bang puntahan po muna natin yung anak ni Mr. Silver? Baka po kasi gising na siya. Bilin din po niya kasi na magpasama daw ako sa inyo. Baka daw po kasi mabigla si Sir Paulo kapag nakita ako. Ganun ba? Tara sige. Samahan na kita sa kwarto niya. Itutour din kita sa buong bahay mamaya. Tumalikod na si Manang Belen. Tinumbok niya ang second floor kung saan naroon ang batang aalagaan ni Maya. Nang marating nila ang kwarto ni Paulo, dahan-dahang pinihit ni Manang Belen ang doorknob ng pinto ng silid ng batang paslit. Pagbukas niya, pababa na sa higaan ng bata. Paulo! Sigaw ni Manang Belen. Nilapitan niya ito at tinulungan sa pagbaba. Manang Belen, good morning! Good morning, Paulo. Kumusta ang gising? Nanaginip ka na naman ba ng bad? Umiling ang bata bago sumagot. Hindi po. Daddy kissed my forehead last night before I went to sleep and prayed for me. Wow, that's nice. Paulo, gusto ko makilala mo ang bago mong yaya. Yaya Maya, be nice to her, okay? Tinignan ni Paulo si Maya. In-examine niya ito gaya ng ginawa ni Mr. Silver. Habang pinagmamasdan siya ng batang paslit, hindi maiwasang mapangiti ni Maya. Parehong-pareho kasi ng kilos ng ama nito ang kilos ng bata. Mini version talaga ng kanyang ama. Hi, Yaya Maya. You look so young. Can I just call you ate? Dahil sa sinabi ni Paulo, napakamot si Maya sa bandang sintido niya. Grabe naman. Nosebleed naman ako sa batang ito. Sambit niya sa kanyang sarili. Yes, baby. You can call me Ate Maya or anything you want. Huwag kang mag-alala, Maya. Nagsasalita yan ng Tagalog, ha? Nag-i-Englishero kasi yan dahil sa tatay niya. Paulo, gawin na natin ang morning routine mo before ka mag-breakfast. Tumango ang bata. Inasikaso ito ni Manang Belen, habang si Maya naman, nanonood lamang at sinasaulo ang routine ng batang paslit. Para kapag siya na ang mag-aalaga, alam niya na ang gagawin. Matapos mag-asikaso, pinakain niya na si Paulo. Sinabayan pa niya ito sa pagkain. At hindi niya may pagkakaila na natuwa siya. Dahil hindi naman niya madalas makain ng mga putahing nakahain sa hapag. Busog na po ako, Ate Maya. Ayoko na pong kumain. Ganun ba? O sige, mag-water ka muna. Ubusin ko lang tong pagkain ko. Anong ginagawa mo after kumain? Nagpapahinga po. Nanonood ng movie na pambata sa room. Bilin kasi ni Mommy when she was still here, sabi niya wag ako mag-play after kumain because it's bad. Alam mo, yun din ang bilin sa akin ng mama ko noon. Alam mo ba kung ano pang sabi niya? Ano po? Masama ang nagtitira ng pagkain. Marami nagugutom. Kaya kung kaya mo pang kumain, ubusin mo yung nasa plato mo. Sige ka, magagalit yung mga yan. Dadalawin ka dyan sa dream mo. Ate Maya naman, you're scaring me. Matapos magsalita ang bata, pinilit niya ubusin ang pagkain sa plato. Puro ulam na lang yon. At kung tutuusin, hindi naman kailangan ubusin. Pero tinuro pa rin ni Maya sa bata na hindi tama ang magsayang ng pagkain. Matapos nilang kumain, niligpit muna ni Maya ang kanilang pinagkainan bago sila nagtungo sa silid. Nang magtungo sa kwarto ang dalawa, nangangapa pa si Maya. Paano ba naman? Sa MacBook pala nanonood si Paulo, hindi naman siya marunong gumamit nun. Paulo, paano buksan to? Hindi kasi ako marunong nito. Di pa ako nakakagamit nito eh. Biglang ngumisi ang bata sa sinabi ni Maya. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng panliliit sa sarili. Dahil sa biglaang pagtahimik ni Maya, biglang nakaramdam si Paulo. 5 taon na kasi ito kaya kahit papaano nakakaintindi na. Did I offend you, ate? Hindi sumagot si Maya. Tumingin lamang siya kay Paulo,
para ngumiti. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan nito ang kamay bago magsalita. Sorry for offending you, Ate Maya. Hindi ko po sinasadya. Sambit nito habang nakapaut pa ang labi. At masyadong malambot ang puso ni Maya. Hindi niya kayang maghinanakit lalo na sa batang wala pang muwang sa buhay. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang pisngi ni Paolo at hinaplos ito. Hay, hindi ko kayang magalit lalo na sa ganitong batang ka-cute. No, hindi ako galit sa'yo and hindi ako na-offend. Huwag kang mag-alala. Matapos magsalita, kinurot pa ni Maya ng mahina ang pisngi ni Paolo. Paano ba kasi ito gamitin? What if turuan mo na lang ako? I don't know how to use that, Ate Maya. Daddy told me learning how to use that MacBook is not suitable for my age. Paano to? Hindi ako marunong. Pagpaturo ka na lang po kay Manang Belen. She knows how to use that. Tinuruan po siya ni Daddy. Okay. Sige, dito ka lang tatawagin ko siya. Paglabas ng silid ni Maya, lumapit naman sa kanya si Paolo para pigilan siya. Wait lang po, Ate Maya. Di mo na kailangan bumaba. Bakit? May number ka niya para tawagan na lang natin. Ate Aya, I'm only 5 years old. Of course I don't have a phone. Here po, push that button. Nakakonect yan sa maid's quarter. Kapag pinindot mo po yan, tutunog po yan at maririnig ni Manang Belen. Aakyat siya. O di ba po hindi na kayo mahihirapan? Wow naman. High-tech ha? Hindi makapaniwalang sambit ni Maya. Sige na po ate. Try nyo na po para makapanood na tayo. Lumunok si Maya. Muli siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Paolo at sinubukan ng pindutang sinasabi nito. Nang pindutin niya yon, wala siyang narinig na kahit ano. Inakala pa nga niya na hindi yun gumagana. Pero makalipas na ilang sandali dumating si Manang Belen. Kaya manghang-mangha siya. Shala! Hindi makapaniwalang sambit ni Maya. I told you, Ate Aya, don't have to go downstairs. Sambit ni Paolo sabay ngiti. Ba't niyo ako tinawag? Anong kailangan yung dalawa? Tanong ni Manang Belen habang nakataas pa ang magkabilang kilay. Manang, pakibuksan po nito. Gusto po kasing manood ni Paolo hindi naman ho ako marunong gumamit nito. Diyos ko kayo. Akala ko naman kung ano na. Kumamot sa ulo ang matanda. Agad na lumayo sa pintuan si Maya. Pagpasok ni Manang Belen sa kwarto, agad nitong itinuro kay Maya kung paano gamitin ang naturang MacBook. Ayan ha? Tinuro ko na sa'yo kung paano gamitin para sa susunod alam mo na ang gagawin. May tatanong ka pa ba? May ginagawa pa kasi ako sa baba. Wala na po Manang Belen, salamat po. Hindi na nagsalita pa si Manang Belen. Tinanguan na lamang niya si Maya bago bumalik pababa at pinagpatuloy ang ginagawa. Nagsimula na sa panonood si Paolo. Nakahiga siya sa kama habang nakatingin sa screen ng MacBook na isang di pa rin ang layo mula sa paahan niya. Si Maya naman naupo muna sa couch na nasa loob ng nasabing silid. Ilang oras ding binalot ng katahimikan ng kwarto ni Paolo. Tanging tunog lamang na nanggagaling sa pinapanood ng bata ang maririnig. Dahil puro pambata ang pinapanood ni Paolo, nakaramdam ng antok si Maya kaya tumayo muna siya at nagunat ng buto. Paolo, you want something? Juice or snack? Ikukuha kita sa baba. Umiling ang bata pero ang tingin niya ay nakatuon sa pinapanood. I'm still full, Ate Maya. Kung gutom kayo can eat po sa kitchen. Kain ka doon. Mommy said, bawal mag-bring ng food dito dahil lalanggamin. Hindi naman ako nagugutom. Ang totoo niyan inaantok ako. Magtitimpla lang sana ako ng kape. You may go po, Ate Aya. I'll stay here. Sure ka? Na okay lang na iwan kita saglit? Babalik din ako agad. Hindi na sumagot pa si Paolo. Nilapitan nito ni Maya at hinaplos ang ulo nito bago iwanan. Pagbaba ni Maya sa kusina, naabutan niya si Manang Belen na naghihiwa ng gulay. Nilapitan niya ito at tinanong, Ang aga mo naman mag-prepare, Manang Belen. Magluluto ka na agad?
Pasado 12:00 pa lang oh. Tsaka ang dami pang pagkain. Magluluto ka na talaga agad? Hinahanda ko lang ito. Tsaka di ba sinabi ko sa'yo, ayaw nga ni Mr. Silver ng leftover. Kahit pa marami pa yan, magpapaluto yan ng panibago. Grabe. Kapag may tira manang saan niyo po dinadala? Inuuwi ng gwardiya sa pamilya niya. Pumapayag naman si Sir. Pabor pa nga yun kasi mapagbigay naman si Mr. Silver. Mabait yun kahit mukhang masungit. Ako po, pwede din ho ba ako mag-uwi? Para hindi na mahirapan si Antonio na magluto para sa akin. Aba, oo naman, pwedeng-pwede. Huminto sa paghihiwa si Manang Belen at humarap kay Maya. At sino naman si Antonio? Asawa mo? Hindi pa po, boyfriend pa lang. Magkasama ho kami sa bahay, partner po ganun. Pero wala pa naman kayong anak. Ayaw kasi ni Mr. Silver ang pamilyado. Dahil gusto niya, sa anak niya nakafocus ang atensyon. Gusto kasi niya yung hands-on kay Paolo. Teka, aware ka naman na gabi ka na uuwi, di ba? Kasi bago ka umuwi, kailangan tulog na yung alaga mo. Wala ka pa namang kapalitan sa pag-aalaga dyan, ikaw lang. Lagi bang ganun? Tumango si Manang Belen bilang tugon. Binanggit lang kasi sa akin ni Mr. Silver na minsanan. Wala naman siyang sinabing gabi-gabi pala. Kaya malaki ang pasahod ni Sir sa yaya ng anak niya kasi ganyan ang sistema. Kung di sa'yo okay ang ganyan, magsabi ka na agad habang maaga. It's either hanapan ka niyang kasama, pero babawasan ang sahod mo o hahanap siya ng kapalit mo. Papalitan agad? Grabe naman ho, kasi simula ko pa lang. Kumamot sa ulo si Maya. Nilamukos niya ang kanyang muka bago magpatuloy sa pagsasalita. Kakausapin ko na lang si Antonio, tiyak naman ako maintindihan ako nun. O ikaw ang bahala, basta ako pinaalalahanan kita. Magaan ang trabaho mo dito kasi hindi nasanggol yang si Paolo. Kaya naman, wala ka nang ibang iisipin pa dahil yung batang yan marunong na yan tumayo sa sariling paa. Sasamahan mo na lang. Tsaka mabait na yung amo na yan, si Mr. Makapagal. Di ka makakahanap ng ganyan. Madali din niyang lapitan just in case kailanganin mo ng tulong. Sandaling natahimik si Maya. Inisip niyang mabuti ang bawat salitang sinambit ni Manang Belen. Manang, pwede po ba magkape? Inaantok ko kasi ako. Dun sa pinapanood ni Paolo, puro pambata. Pwede naman. Timpla ka lang dyan. Sige po. Kumilos na si Maya. Nagtimpla siya ng kape. Inalok niya rin si Manang Belen pero tumanggi ito kaya umakyat na rin siya pagkatapos at binalikan ng kanyang alaga. Pagbalik niya, tahimik pa rin nanonood ng pambatang palabas si Paolo. Diretso lang ang tingin nito sa screen at halos hindi na kumukurap. Paolo, ganito ba palagi ang routine mo? Nakababad ka lang sa screen, wala kang toys o ibang pwedeng mapaglibangan? I have playroom, Ate Maya, but I prefer spending time watching movies. I'm too lazy to move. Pwede ko ba malaman kung ba't ganyan ang nararamdaman mo? Pinagbabawalan ka ba ng daddy o ng mommy mo noon? Umiling si Paolo bilang tugon. Palagi po kaming naglalaro ni mommy noon, Ate Maya, but after she died, playing became boring for me. I don't want to spend time with my toys because it reminds me of my mommy. I miss her so much. Habang nakatitig kay Paolo, hindi maiwasan ni Maya ang maging emosyonal. Bata pa siya nang mawalan siya ng magulang, pero hindi naman kasing bata ni Paolo. Alam niya pakiramdam ng mawalan dahil danas na danas niya yon. Dahil sa pagtitig ni Maya kay Paolo, natulala na lang siya bigla. Nangingilid ng luha sa mata niya kaya tinawag siya ng bata at tinanong, Ate Maya, are you okay? Did I say something bad? Umiling si Maya. Ngumiti siya. Nahalata ang bitterness. Bago sumagot, okay lang, Paolo. May naalala lang ako. Sino po? Namimiss mo rin ba mommy mo? Tumango si Maya, kaya lalo siyang inusisa ng batang paslit. Nasaan po mommy mo? Nasa heaven na rin ba gaya ng mommy ko? Oo, Paolo. Patay na ang mga magulang ko. Nasa heaven na sila pareho.
Don't be sad, Ate Maya. Sabi sa akin ni Daddy, kasama pa rin natin ng mahal natin sa buhay na nasa heaven na. Kasama natin sila pero hindi lang natin nakikita. Sabi din po niya na bawal po tayong malungkot dahil malulungkot din po yung mahal natin sa buhay. Kaya don't be sad na. Ang ngiti sa labi ng batang paslit, lalong nakapagpalungkot kay Maya. Paano ang batang nasa 5 taong gulang pa lang, hindi kinwestiyon ang pagkawala ng kanyang ina. Habang siya'y umidad na, ngunit bitbit pa rin ang sakit at sanhi ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Nang maramdaman ni Maya na tumulo ang luha sa kanyang pisngi, agad niya itong pinunasan. Tumikim siya bago magsalita. Pinapayagan ka ba ng daddy mo na lumabas? Gusto mo labas tayo at maglakad-lakad? Hindi po ba magagalit si daddy kapag lumabas po tayo? Di niyo po kasi ako pinapayagan. Sabi niya, maraming sakit ang pwede ko makuha sa labas, kaya better po na magstay ako dito sa loob ng house. Napakarami naman palang pinagbabawal ni Mr. Silver. Ayaw man lang niya hayaan mag-enjoy yung anak niya. Bulong ni Maya sa sarili. Are you saying something, Ate Maya? I can't hear your words po. Wala, Paolo. Ang sabi ko sa garden na lang tayo. Dali natin dun yung toys mo. Dun ka na lang maglaro. Nakita ko kasi na maganda yung backyard nyo. Kaya mukhang maganda dun mag-play. Okay ba yun sa'yo? Kahit di pa tapos ang pinapanood, tumayo na si Paolo sa kama. Bumaba siya at naglakad palapit kay Maya. Umupo ang bata sa tabi niya bago magsalita. Pwede po ba ngayon na tayo mag-play sa garden, Ate Maya? Kunin mo po yung susi ng playroom ko dyan sa drawer ko. Let's play na po. Ngumiti naman si Maya. Kinuha niya ang sinasabing susi ng bata tsaka hinawakan ang kamay nito. Sabay silang lumabas ng kwarto at tinungo ang katabing silid. Lahat ng laruang kayang mabitbit ng kamay ni Maya, ginawa niya. Kahit hirap siya sa pagdadala dahil hawak niya pa rin si Paolo, wala siyang pakialam dahil ang nais niya ay pasayahin ang bata. Hangad niya ma-enjoy nito ang pagkabata dahil hindi niya yun naranasan. Kaya nais niyang iparanas yun kay Paolo. Habang tinutumbok ni Maya at Paolo ang daan palabas, dahan-dahan ang hakbang nila. Dahil alam nila magagalit si Manang Belen. Kaya nang malampasan nila ito, gano'n na lang ang tuwa niya. Manang Belen will get angry when she discovers that we went out. Mabilis lang naman tayo kaya okay lang yan. Mula nang mamatay ang ina ni Paolo, yun ang unang araw na lumabas siya ng bahay. Kabilin-bilinan kasi ng ama na huwag siyang lalabas sapagkat namatay sa sakit ang kanyang ina, kaya takot na takot itong mangyari yon sa kanyang anak. Dumiretso sa garden sina Maya at Paolo. Dala niya ang control cars at isang robot na may kalakihan din. Paolo, dito ba nagde-date ang mommy at daddy mo noon? May coffee table kasi dito so I'm hoping. Bago matapos ni Maya ang sasabihin, nagsalita na ang bata. My parents used to sit there while watching me while I'm playing. Masaya naman ang pamilya niyo. Sana ako din magkaroon ng ganyang pamilya. Ate Maya, do you have a child? Can I play with him? Naku, wala pa akong anak, Paolo. May boyfriend ako pero hindi ko pa siya asawa. Kung papala rin na may balak siyang pakasalan ako, papayag ako magpakasal kami at magkaanak kami. Don't worry, kapag nagkaanak ako, sasabihin ko yun sa'yo. Ikaw ang una kong pagsasabihan. Talaga po, Ate Maya? Promise po yan, ha? Gusto ko po ng baby girl. Dream ko magkaroon ng sister. Kaya lang di po ako binigyan ni Mommy before she left. Hindi na sumagot si Maya. Tinawanan na lamang niya ang sinabi ng batang paslit. Masaya ang naging unang araw niya sa trabaho. Mabilis niyang nakuha ang loob ni Paolo dahil nakahanap ito ng kalinga ng isang magulang mula sa kanya. Pag-uwi niya, dala niya ang pagkain panghapunan na ikinatuwa ni Antonio. Pinagsaluhan nila yon habang kinukwentuhan niya ito ng nangyari sa araw. Lumipas ang mga araw, 10 oras na ng gabi kung umuwi si Maya. Hinahatid naman siya ng driver ng amo dahil alam nitong pahirapan ko umuwi. At kung pumasok naman, palagi siyang maaga. Naging ganon ang routine ni Maya. Uuwi siya ng gabi, aalis ng maaga. Wala na siyang oras sa nobyo dahil sa work schedule niya, pero naintindihan niya ni Antonio. Minsan hindi rin siya nito pinag-isipan na hindi maganda.
Hindi rin naman to nagrereklamo dahil nakikinabang rin ito. Makalipas ang 3 buwan, dahil sinamahan ni Maya si Paulo na magkakaroon ng family day sa opisina ni Mr. Makapagal, pagod na pagod ang katawang lupa niya. Nakailang katok na siya sa pinto pero hindi siya pinagbubuksan ni Antonio. Buti na lang at may sarili siyang susi, kaya nabuksan niya ang pinto. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang babaeng nakaupo sa sofa, katabi ng kanyang nobyo. Ang porma ng sofa sa apartment ni na Maya, nakatalikod mula sa pinto, kaya hindi niya nakikita kung sino yung nakaupo. Kahit na pagod, dahan-dahang binaba ni Maya ang bitbit sa sahig. Sinadya niyang hindi lumika ng ingay, nang sa ganun ay makompronta niya na maayos ang babaeng katabi ni Antonio sa upuan. Walang ano-ano, nang makalapit si Maya, hinila niya ang buhok ng babae. Dahilan para mapatayo ito sa upuan. Walang yaka, sino ka? Aray! Aray! Paulit-ulit na sigaw ng babae. Nang humarap ito, nanlaki ang mata ni Maya. Rina? Ako nga, Maya. Yung best friend mo na galing probinsya. Sambit nito habang hinihimas ang ulo niyang sumakit. Grabe ka, kadarating ko lang. Napakaganda naman ang pasalubong mo sa akin. Sorry naman, akala ko kasi. Akala mo babae ni Antonio. Di ka naman nag-iisip. Kung may babae yan, tingin mo uuwi niya ng sakto sa pag-uwi mo. Boba ka rin eh. Kumamat sa ulo si Maya. Nang lingunin niya ang nobyo, tinatawanan siya nito. Kailan ka pa dumating? Dito ka ba dumiretso? Tinatawagan kita. Hindi ka makontak kaya si Antonio ang kinontak ko. Nagpasundo ako sa terminal. Lobat yung phone ko. Hindi ako nakapag-charge. Sobrang busy ko sa family day ng alaga ko. So totoo pala yung kinuwento nitong si Antonio na nangamuhan ka na. Tagapag-alaga ka nga ng bata. Oo, ayos naman ang sweldo kaya okay lang. Magaan lang din trabaho, ikaw. Balik pabrika ka na ba ulit? Umiling si Rina. May binanggit tong si Antonio. Hiring daw sa barangay hall ng clerk. Di ba working siya dun? Doon na lang ako mag-a-apply. Kapagod na rin kasing magpabrika. Sumasakit na likod ko. Pasukin ko naman yung trabaho naka-aircon, no? Ikaw bahala. Anyways, kumain na ba kayo? May dala ako. Kumain na kami, Maya. Nilibre kasi ako nito sa fast food. Itong si Rina bago kami umuwi. Ayaw nyo nang kumain. Sure ba kayong busog na kayo? Marami to. Sabay na umiling ang dalawa kaya hindi na nagpumilit pa si Maya. Kinuha niya ang gamit at inilapag sa sahig at hinainan ng sarili. Nais sanang magkwento ni Maya tungkol sa nangyari sa araw niya, ngunit mukhang hindi naman interesado ang kanyang nobyo dahil abala ito sa pakikinig sa best friend niya. Matapos kumain, naglinis na siya ng katawan. Dahil sa pagod niya, hindi niya ginusto makipagkwentuhan kay Rina kahit niyaya siya nito. Sa sunod na lang tayo magkwentuhan, Rina. Pasensya ka na ha. Sobrang busy ngayong araw kaya pagod na pagod ako. Okay lang yon. Marami pa namang araw. Tsaka, dito na rin muna ako titira ha. May isa pa naman kayong kwarto, di ba? Doon muna ako kung ayos lang sa inyo. Wala pa kasi akong pambayad sa renta. Alam mo na, ang mahal ng pamasahe ngayon. Hinilot niya ang sentido bago muling magpatuloy. Okay lang naman sir, di ba? Oo naman. Welcome ka naman dito. Stay ka lang hanggat gusto mo. Humikab si Maya. Tinakpan niya ang bibig at tumalikod ng bahagya. Antok na talaga ako. Antonio, ikaw na bahala kay Rina. Magpapahinga na ako. Maaga pa ako bukas eh. Oo, ako nang bahala. Magpahinga ka na. Kinabukasan kahit pagod at antok, pumasok pa rin siya. Hindi man niya maibigay ang full energy dito, sinisiguro naman niyang maaalagaan niya na maayos si Paulo. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalim ang bond ni Maya at ng alaga niya. Kaya naman malaki na ang tiwala sa kanya ni Mr. Makapagal. Nagagawa niya ng isama ito at ipasyal sa kung saan-saan. Samantala, dahil anak ng kilalang tao si Antonio, hindi maiwasang magilaman siya ng usap-usapan. Madalas siyang bukang bibig ng mga tao pero hindi nagustuhan ni Maya ang nabalitaan niya tungkol dito at sa babaeng pinakapinagkakatiwalaan niya. Maya! Saad ni Aling Nena na magtungo siya sa bahay ni Mr. Makapagal. Kumusta? Aling Nena, kayo po pala. Ano pong ginagawa niyo dito? Kasalukuyan siya nag-aasikaso ng pagkain ng alaga niya.
Wala kasi nun si Manang Belen at ang ibang katulong ay nagtungo sa grocery store para mamili. May inutos kasi sa akin si Mr. Makapagal sa may gate. May pinapuntahan siyang tao naisip kong dalawin ka dito para kamustahin ka. Hindi na tayo nagkikita So kumusta ka ba dito? Nahihirapan ka ba sa trabaho mo? Hindi naman ho. Di naman mahirap alagaan si Paolo. Napakatalinong bata Dali niya makapick up ng mga bagay-bagay. Tumikim si Aling Nena. Ang biglang pagtahimik ay nangangahulugang may nais sabihin at nagdadalawang isip kung bibigkasin ito. Bakit ho bigla kayo natahimik, Aling Nena? Ayos lang ho ba kayo? May problema po ba? Baka gusto niyo pong pag-usapan, makikinig po ako. Maya, Huwag mo sana mamasamain ang sasabihin ko ha. Hindi sa sinisiraan ko si Antonio pero aware ka naman na may mata ako sa barangay, hindi ba? Hindi naman ako basta chismosa lang dahil may batayan naman ang mga sinasabi ko. Sandaling huminto si Maya sa ginagawa niya. Bigla siyang kinabahan sa tono ng pananalita ni Aling Nena. Hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong nais niyo iparating? Si Antonio kasi. May babae kasi siya. Aling Nena naman. Huwag ka magbiro ng ganyan. Umagalpak ng tawa si Maya sa pag-aakalang nagbibiro lamang si Aling Nena. Kilala ko ho si Antonio. Kilalang babaero yun pero hindi ako magagawang lokohin nun. Sana nga, Maya. Pero hindi yun na nakita at nabalitaan ko. Lumunok si Maya at hinimas ang kanyang dibdib bago magsalita. Nagbibiro ho kayo, di ba? Sana nga, Maya. Pero hindi May babae si Antonio. Gaya niya nagtatrabaho rin sa barangay. Alam mo, Maya, minsan hulihin mo rin yung boyfriend mo, ha? Umuwi ka ng maaga. Magpaalam ka kay Mr. Silver. Tiyak naman akong papayagan ka nun. Personal matters na yun Huminga ng malalim si Maya. Tumitig lamang siya kay Aling Nena at hindi na nakapagsalita. Nagsasabi ako ng totoo, Maya. Nasa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Tinapik ni Aling Nena ang balikat niya. Inimas pa ang kanyang likod bago muling magsalita. Bantayan mo yung nobyo mo. Uso pa naman ng landian sa trabaho ngayon. Matapos sabihin ni Aling Nena yon, nagpaalam na siya. Dahil naman sa isiniwalat nito, halos hindi mapakali kakaisip si Maya. Kaya naman nagkaroon siya ng isang araw na pahinga. Hindi niya ito sinabi kay Antonio. Bagkus ginamit niya ito para hulihin ang nobyo. Gaya ng lagi niyang ginagawa, maaga siyang umalis. Walang pasok noon ng mga taga-barangay kaya nang umalis siya, tulog pa ang nobyo niya. At ang kanyang best friend sa kabilang kwarto. Malakas ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yon. Hindi siya handa sa mga posibleng mangyari, pero ayaw niya ring magpakampante. Ilang oras naghintay si Maya, at nang sumapit ang pasado 3:00 ng hapon, umuwi na siya. As usual, sarado ang buong apartment nila. Nanginginig ang kamay niyang pinihit ang doorknob at pagpasok niya, nakitang nakaupo si Antonio sa sofa. Nanonood to ng basketball habang si Rina nakatutok sa cellphone. Nakahinga ng maluwag si Maya. Kahit papano nawala ang pagdududa niya. Ngunit makalipas na ang 1 linggo, wala si Paolo sa bahay nila. Doon ito natulog sa isa sa mga hotel na pagmamay-ari ng ama. Dahil sinama siya nito sa isang private event, kaya pinapunta si Maya ni Mr. Silver upang sunduin to doon. Bago makaakyat si Maya sa kwarto, kung saan naroon ang alaga niya, kinailangan niya munang mag-sign sa logbook. Nang iabot niya ang ballpen na nasa front desk, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Antonio. Paakyat ito sa elevator. Sinubukan niya itong habulin, pero hindi na siya umabot. Miss, nakita ko kasi yung boyfriend ko na sumakay ng elevator. Pwede ko pa makuha room number niya? Antonio de los Santos ang pangalan niya. Ma'am, pasensya na po pero hindi po kasi kami allowed na mag-share ng ganong information, not unless pilin po ng nasa itaas. Pasensya na po. Pero miss, boyfriend ko yun. Pasensya na po talaga. Hinilot ni Maya ang bandang sentido niya. Natataranta na siya at hindi alam ang gagawin. Nang pumasok sa isip niya si Sylvester. Tinawagan niya ito at humingi ng tulong. Makalipas ng 10 minuto, dumating ito at tinulungan si Maya. Magkasama nilang inakyat ang kwarto kung saan nag-check-in si Antonio.
Are you sure? You're going to face your cheater boyfriend? Handa ka na ba? Sir naman kanina pa nga ako nanginginig dito, inaasar mo pa ako. Alam mo kasi, of all people, ba't pa yan si Antonio na yun ang ginawa mo nobyo? Did you know that he was the black sheep of his family? Sinusumpa na nga yan ng tatay niya dahil sa asal. Parang hindi anak ng public figure. Di lang yun. He's using his father's access to get special treatment. Hindi patas lumaban. Mr. Silver, totoo po ba yung issue sa pagitan niyo at ng pamilya ni Antonio? Totoo po bang magkaaway talaga kayo? Nakangiting umiling si Sylvester. Pasagot na sana siya nang bumukas ang elevator. Kaya nauna nang lumabas si Mr. Silver at tinumbok ang kwartong kinaroroonan ni Antonio. Gusto mo bang samahan kita sa loob o ikaw na lang? Ako na lang, sir. Kaya ko naman po Paano po pala si Paulo? Huwag mo na siyang intindihin. Si Manang Belen na lang muna bahala sa kanya. Sige na, pumasok ka na. Dahil si Sylvester ang may-ari ng nasabing hotel, may access ito. At may kakayahang buksan ang pintuan ng bawat kwarto. Kaya mabilis niyang napapasok si Maya sa loob. Nang maglakad na palayo si Sylvester, napabuntong hininga ng malalim si Maya. Dahan-dahan niyang tinahak ang pintuan at damit na pinaghubaran ang bumungad sa kanya. Ang ina! Pinulot ni Maya ang damit na nakakalat sa sahig. Dahan-dahan, humakbang si Maya. Naging mala-detective siya dahil sa maingat niyang pagkilos. Pinagmasdan niya ang nakakalat ng mga damit sa sahig. Hindi pwede. Pabigat ng pabigat ang kanyang hakbang. Habang papalapit siya sa kama, pasikip din ang pasikip ang dibdib niya. Kaya mo yan, Maya. You deserve to know the truth. Aniya sa isip. Buong tapang niyang tinunto ng kama. Tumambad sa kanya ang kawalang yaang ginagawa ng kanyang nobyo. Halos malaglag ang panga niya dahil sa nakita. Mga walang hiya? Ang bababoy niyo! Maya, magpapaliwanag ako. Mabilis na tumayo si Antonio. Kinuha ang brief na nakapatong sa lamesa at sinuot ito. Nakabrief siyang humabol kay Maya. Nang palabas na ito sa kwarto kung nasan sila. Paano niyo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan ko kayo. Wala naman akong ginawang masama sa inyo Ba't niyo ako niloko? Sorry. Sorry para saan? Kasi of all people na pwede mo maging babae, ang best friend ko pa. Nagsasorry ka kasi wala kang pakundangan kung bastusin ako. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Hindi ko alam na aabot sa ganitong punto. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, ngumisi si Maya bago binigyan ng malakas na sampal ang malambot na pisngi ni Antonio. Di mo sinasadya? Antonio, hindi ako pinanganak kahapon. Huwag mo na akong gawing tanga at kailan mo pa ako niloloko? Ngayon lang. Yung totoo, punyeta ka. Umamin ka na, kailan niyo pa ako niloloko? Magsabi ka ng totoo habang may oras ka pa. Dahil hindi makasagot si Antonio, si Rina na ang sumagot para sa kanya. Lumapit ito kay Antonio at kumapit pa sa braso ng lalaki. 3 buwan na kami, Maya. Ang hirap kasi sa'yo. Masyado kang busy. Wala kang time para kay Antonio. Kaya dapat nga magpasalamat ka pa sa akin Ako yung nagpunan ng pagkukulang mo sa kanya. How dare you? Grabe ka, best friend kita. Paano mo nagawa sa akin yan? Yan dapat ang pumaprotekta sa feelings ko ikaw. Pero ikaw din yung nanakit sa akin, gumagaw sa akin. Ikaw pa yun ang landi at umagaw sa nobyo ko. Well, sorry ka na lang. Kasi ako na yung mahal ni Antonio. Akin na siya ngayon. Kaya ikaw, magbalot-balot ka na. Simulan mo na ang alisin niyang mga gamit mo sa apartment. Dahil ako na ang girlfriend ni Antonio. Not unless gusto mong makihati. Sayong-sayo na yung lalaking yan. Magsama kayo mga walang ya. Bago lisanin ni Maya ang silid kung saan nag-check-in sina Antonio, binigyan niya na malakas na sampal ang dalawa. Nais pang ang gumanti ni Rina, ngunit hindi niya nagawa dahil sa pag-awat ni Antonio. Luhaan na nagtungo si Maya sa kwarto kung saan naroon si Paulo. Nang pagbuksan siya ni Sylvester ng pinto, bigla siyang bumagsak sa mga bisig nito. Hala, ano nangyari dyan, Mr. Silver? Ate Maya! Manang, patulong naman. May malay pa si Maya pero binuhat na siya ni Silver patungo sa upuan.
Agad naman itong inasikaso ni Manang Belen. Ano po nangyari dito, sir? Masama palang pakiramdam, ba't pumasok pa? Ngumisi si Sylvester. Bagay na ikinagulat ni Manang. Dahil yun ang unang beses na nakita niyang ngumiti ito matapos mamatay ng asawa. Niloko siya ng boyfriend niya. At hulaan mo kung sino, si Antonio de los Santos. Anak ng barangay captain si Ronald de los Santos. I can't believe na nagsettle si Maya sa lalaking yan. Walang pangarap yun sa buhay eh. Kaawa naman ito si Maya. Minahal niya siguro ng sobra yun. Habang natatawa si Sylvester, bakas naman sa mukha ni Paolo ang pag-aalala. Ulit-ulit na pinagdasal na maging okay na ang kanyang yaya. Hanggang sa bumalik ito sa ulirat. Are you okay, Ate Maya? Why are you crying? Sino umaway sa'yo? Tanong ng bata, habang hawak ang pisngi ni Maya. Let her cry, Paolo. Hayaan mo siya. Let her feel the consequences of loving the wrong person. Paolo, anak, when you grow up, always choose the right thing, okay? Don't let your woman cry because of your actions. Treat her just like how I treated your mother when she was still alive. Do you understand? Yes, Daddy. Paolo comforted Maya. Makailang ulit din niyang pinunasan ng luha sa pisngi nito. Sa tuwing makikita niyang tumutulo na naman ang luha sa pisngi ng kanyang Ate Maya. Dahil sa nangyari, halos mabaliw ang babae. Tanging si Paolo lamang ang naging paraan niya para libangin ang sarili. Si Paolo, na hindi siya hinayaang malungkot. Mula na umalis si Maya sa apartment nila, pansamantala siyang nakituloy kina Aling Nena. Nang malaman ito ni Sylvester, binigyan siya nito ng sariling kwarto sa bahay upang paglagyan ng kanyang gamit. Tuwang-tuwa naman si Paolo. Makakasama niya ng matagal ang Ate Maya niya. Makalipas ang 6 na buwan, Mr. Silver. Pagtawag ni Maya, nang lapitan siya ng amo niya. Magpapatimpla yata ito ng kape. Magtitimpla ko kayo ng kape? Sakto po may ginawa po akong cupcake para po sa inyo. Tinignan ni Sylvester ang hawak ni Maya. Mukha itong masarap. Pero tinanggihan niya ito. Sorry, but I can't accept that. I don't eat sweets. I'm diabetic. Sorry po. Hindi ko po alam. It's okay. Bigay mo na lang yan kay Paolo. I'm sure matutuwa yun. But make sure na wag susobra. Too much sweets are not good for his health. Sige po. Tinalikuran na siya ni Silver. Pero may sasabihin pa kasi siya kaya tinawag niya itong muli. Mr. Silver, may sasabihin lang ho ako. Pwede pong may istorbo kayo sandali? Pwede naman. Bakit, ano ba yun? Sir, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na naitulong niyo sa akin ha. Hindi po dahil sa inyo ni Paolo, baka nabaliw na po ako sa ginawa ni Antonio sa akin. That's nothing. Masaya ako makatulong, basta sa susunod, huwag ka na mag-settle sa katulad niya. Ikaw lang din naman masasaktan sa huli. Tsaka mahaba pa panahon mo. Mag-enjoy ka muna sa buhay dalaga mo. Focus ka na lang muna kay Paolo at sa sarili mo. Salamat po ulit, sir. Tumango si Maya. Paalis na sana siya nang pigilan siya ni Sylvester. Hinawakan nito ang braso niya. Sandali. May private event akong pupuntahan. Baka madaling araw na ako makauwi. Ikaw na bahala magsabi kay Paolo just in case hanapin niya ako. Sige po, ako na pong bahala. Gaya ng sinabi ni Sylvester, pasado 12:00 na madaling araw wala pa siya. Masama ang pakiramdam ni Manang Belen, kaya binili nito na asikasuhin ang kanilang amo pag-uwi. Antok na antok si Maya, kaya ninais niyang umidlip. Kaya nagtungo na siya sa kwarto niya. Nang isasara niya na ang bintana, naaninag niya ang pagdating ng kotse ni Sylvester. Ay, sa wakas, nakauwi na rin si Sir. Makakatulog na ako ng mahimbing. Bumaba na't dumiretso sa parking lot si Maya at sinalubong niya ang kanyang amo. Pagbaba pa lamang nito ng sasakyan, amoy na amoy niya na ang aroma ng iba't ibang uri ng alak. Aakayin pa nga sana niya ito. Kaya nga lamang, ayaw nito. Kaya sa likod na lang siya nakaantabay sa lalaki. Diretsong lumakad si Sylvester. Hindi mahahalata sa lakad nito na lasing ito. Opo, in fairness kay Sir, hindi man lang gumigewang. Tuwid pa rin oh. Halatang sanay na sanay sa inuman. Natatawang sambit ni Maya habang pinapanood ang kanyang amo
na maglakad paakyat sa hagdan. Sinamahan niya ito hanggang sa kwarto. At nang bigla nitong binagsak ang sarili sa kama, nagulat siya. Napakamot pa siya ng ulo. Mabaho at amoy alak si Sir. Kaya wala siyang choice kundi punasan ito ng basang bimpo. At papalitan niya ito ng damit. Nagulat siya nang bigla siya nitong hinila patungo sa kama. Mahal ko, miss na miss ka na namin ng anak mo. Buti at bumalik ka na. Nanlaki ang mga mata ni Maya nang bigla siyang halikan ni Sylvester. Hindi naman siya makapalag dahil yakap-yakap siya nito. Ilang sandali pa, ang halik sa pisngi, gumapang sa labi ni Maya. At sa sobrang bilis nun, wala siyang nagawa pa. Hindi man lang siya makaalis mula sa bisig ng kanyang amo. Masyado mabilis ang pangyayari. Walang pagtangging naganap. Pumayag si Maya na may mangyari sa kanila. Dahil alam niya nga nangungulila ito. Kinabukasan, hubad na gumising ang dalawa at napabalikwas sila sa higaan ng magising na magkayakap. What are you doing here? Tsaka bakit tayo nakahubad? Huwag mo sabihin. Dahil sa hindi pagsagot ni Maya, alam agad ni Sylvester ang sagot sa tanong niya. Bakit hinayaan mo may mangyari sa atin? Plano mo ba to? Of course not, sir. Hinila mo ho ako kagabi. Ayaw mo akong bitawan, pumapalag ako pero ayaw mo akong tigilan. So, it's not my wife. Ikaw ang nag-alaga sa akin magdamag. Tumango si Maya bilang tugon. Let's forget about this. Put on your clothes. Get the hell out of here. Tumalikod si Sylvester kay Maya. Ginamit ito ang pagkakataon na yon para magbihis at linisin ang silid ng amo niya. Matapos ang gabing yon, umaktong parang walang nangyari sa pagitan ng dalawa. Ginawa pa rin nila ang nakasanayan. Ngunit makalipas ng ilang buwan, napag-alaman ni Maya ang nagdadalang tao siya at nabuntis siya ni Sylvester. Agad niya itong pinaalam sa amo. At ang ikinagulat niya, talagang pinanagutan siya nito. Sa isip ni Sylvester, isang nakatutuwang bagay ang nangyari. Tila ba, pinahintulutan na siya ng dating asawa na nasa langit na magmahal ng ibang babae ng panibagong susuporta sa kanila ni Paolo. Mabilis namang nakapag-adjust ng mga tao sa bahay ni Sylvester. Kumuha rin siya ng panibagong yaya na magiging kahalili sa pag-aalaga kay Paolo at sa bago nilang supling. Dahil sa pagiging maalaga hindi lang kay Paolo kundi na rin pati kay Sylvester, unti-unti rin itong nahulog kay Maya hanggang sa dumating ang panahon na pinakasalan siya ni Sylvester Macapagal. Ang ulilang si Maya na matagal naghangad na magkaroon ng buong pamilya, natupad na. Natupad rin ang nais ni Paolo na magkaroon ng kapatid na babae dahil babae ang pinagbubuntis ni Maya. Buong pamilya ang kumompleto sa pagkatao ni Maya. Bagay na hindi mananakaw ni numan. Isang malaking plot twist sa buhay niya. Nang malaman niyang niloko siya ni Antonio, akala niya wala na magmamahal sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagpanig sa kanya ng tadhana at ibinigay sa kanya nito si Sylvester Macapagal. Samantala, nalaman ng pamilya ni Antonio ang ginawa nitong panloloko kay Maya. Yun kasi ang ginamit na alas ng kalaban ng kanyang ama sa politika nang subukin nitong tumakbo bilang alkalde ng kanilang lungsod. Dahil sa pagkatalo, tuluyan ng itinakwil si Antonio ng pamilya. Iniwan na rin siya ng dating best friend ni Maya dahil wala na siyang pera at wala nang pakinabang pa. At dyan nagtatapos ang ating kwento. The end.